Shalom muli sa ating lahat. Isang mapagpalang gabi muli sa ating lahat. Isang maalab na shalom o kapayapaan. At muli ay atin pong binabati kayo sa gabi ito at wini-welcome sa ating muling pag-aaral. Welcome po kay Brother John. Nasa linya na po siya. At ngayong gabi ay atin pong pag-aralan yung historical atrocities na nagawa ng mga relihiyon laban sa isa't isa, no? At ito yung dito ay atin ding malalaman yung mga kadahilanan, no? Kung bakit nagkaroon po ng ganong atrocities. Atrocities, ang ibig sabihin po ito ay yung wicked at cruel violence against a person. Dito sa ating pag-aaral ito ay against a group of people that observe religion, no? Or faith. So ngayong gabi ay atin pong pag-aaralin yung patungkol sa mga atrocities na yan na nagawa ng mga relihiyon. At ang una at ating pag-aaralan ay yung atrocities na nagawa ng Christianity laban sa Judaism at sa Islam, no? So merong mga atrocities yan at alam naman natin, no, paulit-ulit nating sinasabi po dito sa ating episode na tayo po ay nag-broadcast dito hindi para po mag-create po tayo ng anumang hatred atmosphere sa isa't isa. Bagkus ito po ay kasaysayang dapat po nating matutuhan at malaman at matutuhan, no? So nagkaroon po ng kasaysayan na nagawa, no, yung Roman Empire, and then later on ay yung Roman Empire po ay nag-adapt po ito ng state religion, no? Yung Christianity ay inadapt as Christian religion. So nung na-conquer ang Palestine o ang Jerusalem o ang Israel ng Roman Empire in 636 BCE, if my memory seems right, ay ina-adapt ng mga Hudyo, mga Jew or Israel yung tawag ito, yung pag-conquest ng Roman Empire. At ang Roman Empire at that time ay walang masyadong natala na tawag ito, yung violence against Israelites in the first century of their conquest. At nagkaroon sila ng tolerance laban sa mga Israelita, no? Ang mga Israelita nakakapag-observe ng kanilang religious belief, religious rituals, religious celebrations. So lahat ng ito ay nagkaroon po ng freedom, no? Ang Israel, bagamat sila ay na-conquest or under the Roman Empire rule, no? In fact, ang influence ng Judaism sa mga bansa na nasasakop ng Roman Empire ay nagkaroon po ng malaking impact sa mga bansa, no? In fact, yung custom ng mga, welcome po kay brother Rini, no? Yung mga customs or yung mga belief ng Judaism ay na-adapt ng ibang mga tao sa panahong yon. Kung kaya nga sa sulat ni Josephus ay yung mga tao sa imperyo ng Roma ay sila ay nag-observe nga din ng Shabbat na, no? So meaning to say ay na-adapt nila yung beliefs ng Judaism sa panahong yon, no? But nagkaroon po ng gap ito during the time of 66 Common Era nang si Florus ay pumasok sa templo ng Jerusalem at kanyang pinagkukuha yung mga golden vessels sa Jerusalem. So ang mga Hudyo ay nag-react patungkol dito kasi ito ay sacred
sacred temple. At ngayon ay doon nagkaroon ng matinding riot, no? At maraming napatay on the part of the Roman soldiers. And at that time ay ayun na, no? To make the long story short regarding those incident, so nagkaroon na ng ganong kaguluhan, no? Hanggang magkaroon ng revolt, no? At mayroong mga succeeding revolt na nagawa or pag-alsay yung mga Israelita because of the desecration of the temple and other suppression, no? Sinusuppress yung kanilang faith, yung kanilang pag-observe ng batas at yung kanilang tawag ito life as a Jew being commanded by God to observe the laws of Moses. Now it ended up in the revolt ni Bar Kokhba noong 135 CE until such time na ito ay nagkaroon na ng matinding battle, no? Nagkaroon na ng mga palala, no, yung battle. So now ay tawag po ito, yan po ang yung naging kasaysayan. And then until such time, no, na nagkaroon na ng totally opposite yung tawag ito, yung relationship between Judaism or the Jewish people and Rome, no? In fact, yung ibang mga Jewish, yung mga ibang Israelites ay nag-adapt na rin na silang yung sa ibang bansa, sa ibang lugar ay naka-adapt na sila ng citizenship from Roman Empire. But ito yung nung nangyari, no? Kasaysayan na ito na sila ay nagkaroon ng matinding battle na hanggang humantong ito sa great persecution ng Roman Empire laban sa mga Hudyo, sa mga Israelita, and ended up ng pag-persecute ng religion of Christianity, no? Dahil ang Christianity ay naging official state religion sa panahon ng 380 CE, no? Common Era, after Constantine. Bagamat si Constantine ay diniklara niya na official religion ang Christianity at sa kanyang kapanahunan noong AD 320s ay naging officially na state religion ang Christianity during 380 CE, na Common Era. And then such time nagkaroon na ng na-develop na yung theological anti-Judaism ng mga church fathers, no? Pero saan po nagmula itong anti-Judaism, no? Saan nagsimula yung pagiging anti-Judaism or anti-Jewish ng mga church fathers sa panahong yon, ano? Saan po ito nag-umpisa, no? At paano ito nag-umpisa? At ito na nga ng AD CE 200 hanggang mag-umpisa yung Dark Ages in 476 until the last half century of 1400, no? Yun yung Dark Ages na maigting, matindi yung patayan, no? Laban sa mga Hudyo. And then pagkatapos niyan ay yung mga during the Renaissance o yung modern era, 15th century hanggang 19th century, no? Matindi yung nangyari yun. Yan ang ating pag-aralan. At ano ang dahilan, no? Ano ang naging dahilan, no? Hindi lang ganun kadali nating maintindihan yung dahilan. In fact, mayroon pong tala sa Christian Bible, yan yung nandoon sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 14 to 16 na sinulat ni Paul sa mga taga Thessalonians, at ganito po ang pagkakasabi: For ye, brethren, became followers of the churches of God, which in Judea are in Christ Jesus. For you also have suffered like things of your own countrymen, even as they have of the Jews, who both killed Lord Jesus and their own prophets, and have persecuted us, and they please not God, and are contrary to all men.
So dito po nag-umpisa yung ano eh. Dito po nag-umpisa yung theological anti-Jewish polemics ng mga church fathers. Kasi pag-aralan po natin yung mga polemics ng mga church fathers ay puro kontra sa mga Hudyo, no? So dito po nag-umpisa sa sulat ni Paul. At doon nga sa mga polemics ng church father ay inaakusahan nila yung Hudyo na deicide, no? Ano itong deicide? Itong deicide, ito yung krimen sa pagpatay sa Diyos. Tingnan po natin yung nakakatawa na accusation laban dito sa mga Israelita, sa mga Hudyo, sa mga Jewish, na sila daw ay responsible sa pagkapatay ng kanilang Diyos. Okay, yung pagpatay kay Jesus, kasi si Jesus sa kanila ay Diyos. Okay, so ang tawag nila dyan na accusation ay deicide or murder of God. So makita po natin dito yung kung talagang ang Diyos ay eternal, no? Paano mapapatay siya ng tao, no? ng finite being. Kung infinite ang God, how can the infinite God be killed or be murdered by a finite being? So, nakakatawa po yung accusation ito, no? So, atin pong napag-alaman, sa last nating episode, na mga Israelita nga, hindi maniwala na Messiah si Jesus dahil nga sa mga nahula na walang natupad pa niya o wala siyang natupad, o yung characteristics as a true Messiah ay hindi naging malinaw o malabo pa, no? Hindi po natupad ni Jesus, wala siyang natupad na kahit na isang messianic prophecy sa Tanakh o sa Hebrew Bible, no? So itong accusation ng deicide ng mga church fathers emanated from the letter of Paul to the Thessalonians, 1 Thessalonians chapter 2 verse 14 until 16, no? Meaning to say na sila daw ang pinipersecute. In fact, wala namang ganong persecution. Yung history kung paano namatay si Jesus, it was the verdict of the Roman government, no? Dahil yung sa panahong yon, no, bagamat mayroong nandoon yung Roman government sa welcome Brother Oliver, bagamat nandoon yung Roman government sa Israel, yung batas ng mga Israelita, ng mga Hudyo ay operational. In fact, yung si Jesus mismo nagsasabi doon sa Matthew chapter 23 na kung ano man ang mga Pharisee ay nakaupo sa upuan ni Prophet Moshe, at kung ano man ang kanilang sasabihin ay dapat sundin. No? So ibig sabihin operational, no? Meaning to say ang mga Pharisees that inherited the authority from Prophet Moshe, they are in the position na mag-decide kung ano yung dapat at hindi dapat, kung ano yung tama, kung ano yung mali. And now, it was proven na through the law of Moshe na nagki-claim ng messiahship si Jesus according to the writings of the gospel, no? Ay ito po ay blasphemy po ito eh. Kaya nga until such time na hindi narinig nila yung blasphemous words sa bibig mismo ni Jesus, wala silang verdict eh. But when the blasphemous words were already uttered by Jesus himself, then the verdict that he is worthy of death because of blasphemy, because yung death of blasphemy is considered in effect kahit both to the Jews and to the Gentiles, no? Kasi yan yung ating pinag-aralan doon sa 7 Noahide Law. Isa sa ating pinapag-aralan yan. So meaning to say, during that time, in effect yung batas na yan, na yung prohibition of idolatry, prohibition of blasphemy against the name of God. Therefore, the verdict of the Pharisees were valid, no? In relation to the law of God, in relation to the law of Moses. And then since they are not although in place yung Sanhedrin sa panahong yan, they did not do the actual judgment, but dinala doon sa Roman court. Okay, and then the Roman court ay naging kasangkapan para
mangyari yung gano'n, no? And now, dito sa letter ni Paul ay nagkakaroon po ng accusation na pinatay nila yung Diyos, the Lord Jesus, no? Actually, Lord, yung Lord is behind the term Lord ay yan yung yung all capitalist Lord ay yan po yung God Himself. Okay? So, meaning to say, ito po yung sinasalamin ng mga church fathers na pag-accuse sa mga Israelita of B-side, pagpatay daw sa Diyos. So, meaning to say, ay ang kanilang accusation ay mga church fathers ay sinasabi pa nila na the Jews were the ultimate evil. Okay? The ultimate evil. Yung epistle ni Barnabas in the 2nd century ay mayroon pong nakasaad na the Jews misunderstood the law, no? Mayroong accusation na ang mga Hudyo ay kanilang hindi naunawaan yung batas, okay? At yung Shabbat observance sa panahon niyan, no, ng mga Israelita, yung pag-observe lang Shabbat was changed by the epistle of Barnabas into Sunday. Okay? Diyan nag-umpisa yung battle, no? So mayroon ng religious war, no, between them, no? Mayroong religious war, no? So yung religious war na ito ay umigting pa hanggang sa during the modern era, okay? Modern times. So meaning to say ay ito pang mga Israelita ang inakusahan na misunderstood ang law. Kung ating babasahin po yung Tanakh, no, sa Psalm 147 verse 18 to 20 ay nakasaad po diyan na yung batas na ito nanggaling sa Panginoong Hashem, itong batas na ito, itong kanyang words na ito ay hindi niya ito wala siyang ibang kinasangkapan ito. He did not deal with any other nation except Israel and Jacob, itong kanyang mga batas na ito. And now they are accused of misinterpreting or misunderstanding the Torah. But in fact, sila po yung dapat sila po yung ilaw ng sila po yung ilaw ng binigay dito ng Panginoong Hashem, kagaya doon sa nasabi doon sa Isaiah chapter 49 verse 6. If my memory seems right, I will try to open it up. Na sinasabi ang mga Israelita ang magiging ilaw, no? Magiging ilaw at sila ang magiging daan kung paano magkakaroon ng kaligtasan ang mga tao, no? Isaiah 49 verse 6, no? Okay. And he said, "It is a light thing that thou shouldest be my servant to raise up the tribes of Jacob and to restore the preserve of Israel. I will also give you for a light to the Gentiles." Sila po ang magiging ilaw sa mga hintel, the Israelites. "And you may be my salvation unto the ends of the earth." So, welcome po kay Brother Jomar, no? Brother Philip, no? So, sila po ang ilaw, no? Ano po tong ilaw na ito, itong light na ito? Ang light is a metaphor for the commandments of God, no? Sangayon doon sa Proverbs chapter 6 verse 23 that the law of God is light, no? The law of God is light. At itong law nga ito, itong batas na ito na binigay ng Panginoong Hashem through Prophet Moshe ay sinasabi ni Haring David sa kanyang awit sa Psalm 19 na ito ay it can converts the soul. So it converts the soul, kung mababago ang status ng tao from materiality to spirituality, ay magkakaroon siya ng spiritual life. At ngayon nga ito yung sinasabi na makakapagpabago ito andito sa aklat ni Prophet Isaiah chapter 49 verse 6 ay ito yung magkakaroon ng salvation ang mga Gentiles, ang mga hintil, and even unto the ends of the earth. So, ito yung magkakaroon ng salvation. But unfortunately, no, when Christianity evolved, ay nagkaroon po ito ng masamang image because of the atrocities made by Christianity against the Jews, and not only to the Jews but also to those who contradicted
the dogma, the sacrament of the church, the Christian church. At atin pong paaralan yung mga history ito, kung atin pong malalaman ito, matindi po yung kasaysayang nangyari. Milyong namatay ng relihiyon in the name of Jesus, no? Ang dami. Okay? So balik tayo po doon sa mga church fathers, no? Sa mga church father na sila ay nagkaroon po ng accusation, yung kanilang theological anti-Judaism, mga polemics po nila ay talaga pong nag-create ng matinding hatred laban sa mga Hudyo. Okay? So, si Aristides po ng Athens, sa kanyang apologia, ay kanya pong hinimok, no? Si Hadrian, no? Emperor Hadrian in 123 to 124 to attack the Jews. Kaya nga, nagkaroon po ng sa panahon ni Hadrian, nagkaroon po ng nandiyan po nangyari yung nangyari yung revolt ni Bar Kokhba, no, yung 135 CE during the time of Hadrian. Matindi yung epekto nitong apologia ni Aristides ng Athens sa paghimo kay Hadrian to attack the Jews, no. Si Aristo ng Pella sa kanyang Dialogue of Jason and Papiscos, okay, matindi yung mga polemics nila na nag-create din ng hatred sa mga Hudyo at nagbunga din ito ng mga violent reactions. Okay? Sa panahon, no, ni itong si Justin, no, ay more or less ay 165 CE, no. Ito siya ay isang Greek, no. Ang kanyang polemics ay yung tinatawag na Dialogue with Tryphon, no. At sa panahong ito ay sinasabi na itong si Tryphon daw ay nakatira sa Israel, no, yun sa kanyang dialogue, no. At sa Talmud ay mayroon pong record na mayroong isang Rabbi Tarfon na nakipagdebate sa isang Roman, no, sa isang opisyal ng Roman, no, church fathers, no. Okay, so dito ay napag-usapan nila na yung validity ng Old Testament law ay pinapabulaanan ni Justin, no? At ina-assert din niya yung divinity ni Jesus, no? Na siya daw ay Diyos. Kaya nga diyan nag-umpisa yung D-side o yung accusation, no? Magmula doon kay Paul, no? At ngayon ay pinapaigting na sa panahon ng mga church father, no? And then ang claim ni Justin ay yung mga bansa ngayon ay sila na yung bagong Israel, wala na yung dating Israel, no. So this is matindi po yung effect nito na hanggang ngayon mayroong umuuso na wala na yung Israel, no, wala na yung Israel kundi ito ng Christian Church, no. So yan yung mga umuuso ngayon na mga anti-Semitism, no, or anti-Semitic na mga litanya. Okay? Si Bishop Apollinaris ng Hierapolis, ito yung tinatawag na Phrygia sa New Testament, no, ay mayroon po siyang polemic sa Latin, no. At yung kanyang mga sinasabi ay purely anti-Jewish din, no, anti-Jewish. Kaya nga itong mga church father, ang kanilang mga sinusulat ay against sa mga Hudyo, no. Si Tertullian noong 200 CE ay mayroon siyang yung tinatawag na Adversus Judaios, at halos kapare sila ni Justin ng kanilang polemics, yung validity ng law, no, na hindi na valid yung law, no. Kaya nga ito yung mga sinasabi din doon sa Book of Hebrews na wala na yung batas, no. It was already old, no, at wala na yung old. Kaya ito yung mga polemics ng mga church fathers that eventually ended up doon sa matinding persecution ng mga Hudyo, okay? And then Tertullian asserted also the messiahship and divinity ni Jesus, no? And now yung rejection ng mga Hudyo dahil daw sa pagpatay nila sa kanilang Diyos ay sila ni-reject as a nation, no? Rejected, no? At dahil they were rejected as the people of God or the chosen people of God, yung mga Christianized pagan ay naging kapalit nitong mga Hudyo. Okay?
So yan po yung yun po yung mga polemics ng mga early church fathers, no. In fact, napakarami po ito, no, but for the sake ng ating arguments, baka hindi po natin maubos banggitin yung mga ano ito. Wala pa tayo po sa Dark Ages. Mas matindi yung nangyari sa Dark Ages na mga persecution hanggang inquisition at umabot sa pogroms, yung hanggang sa Holocaust ni Hitler, no. So si Hippolytus of Rome noong 3rd century ay mayroon din siyang yung kontra Judaios, no? At accordingly, he imputes miserable condition of the Jews to the rejection of Jesus. So dahil sa kanilang matinding ginawa na persecution laban sa mga Hudyo, nakita nila how miserable yung kanilang situation. At ngayon, tiningnan nila yung kanilang misery, yung miserable situation nila, na ito daw ay epekto ng kanilang pagiging rejected by God. In fact, we know from the Torah that once the Jews, this Israelite, will have a breach. Napag-aralan natin dito minsan, no? That will have a breach with the law of God, ay magkakaroon po ng magkakaroon po sila ng tawag ito ng curses if they have to have a breach with the commandment of God. But they will have a blessing if they will continue to obey the commandments of Moshe or the commandments of God. So now, makikita po natin na tawag ito, yung nangyari sa kanila ay mayroon po silang breach na nangyari din, kasi may history din po yan eh. Kasi ang Second Temple na nangyari po na ito ay mawasak because of the baseless hatred. So according to the Talmud, because of baseless hatred, maraming walang kadahilan ng mga alita, no? So the Second Temple was destroyed. And eventually ay ito nga the Roman Empire and then the church, the Christianity ay nag-evolve hanggang sila na ngayon ang nag-persecute sa mga Israelita. Okay. So yan po yung mga ilan sa mga church fathers. In fact, marami pa, no? Si Eusebius, si Cyprian of Carthage, si Eusebius ng Caesarea, si Gregory ng Nyssa, marami pa, no? But at para makita po natin yung perspective nito, okay? Kasi gusto kong bigyan ng diin yung mga detalye nito, details doon sa medieval ages, how they have carried this persecution, no? Against the Jews, against the Israelites, okay? So matindi po yan. In fact, mayroon pang mga edict na sila ay pagdadamitin ng kakaiba sa mga tao para lang ma-identify, yan mga Hudyo yan, no? Mga Hudyo yan, mga evil yan, no? Yan ang pakay, no? Na itatag sila as evil kasi ang sabi ng kanilang mga litanya is sila yung ultimate evil. And now ay itong ganitong sistema ay inadapt din sa panahon ni Hitler, na ang mga Hudyo ay pinagsuot ng patches na kulay yellow na yung Star ni David yun, at nilagay doon na para makilala na iyan ay mga Hudyo, no? It's degrading, dinidegrade or matindi yung inhuman treatment, no? So yan po yung pangyayari. In fact, ang during the Dark Ages ay hindi lang mga Israelita ang lumasap ng matinding persecution or inquisition laban sa kanila, no? Kundi din ang Islam at iba pang mga Protestant groups, no? Yung mga nagkakaroon ng deviation from the doctrines of or the sacraments of the Church of Rome, the main Christianity, the propagator of Christianity, ay kanila ding pinipersecute, okay, pinapatay, matindi, no? So in fact, pag-aralan po natin next time po yan, during that sa panahon ng Dark Ages, makikita po natin ito, no? Yung individual or details ng mga events this time from during the Dark Ages until 15th century hanggang sa 19th century CE. Makikita po natin yan, no? Na ang mga
tawag ito, ang mga nangyari ay nalaban sa mga Israelita, una ay in the name of Jesus. Okay? Because of yung kanilang paratang na decide o pagpatay sa Diyos. So makikita po natin na ito po ay isang masaklap na nangyari sa kapanahonan. In fact, ng 19th century, itong 1970s, during the time of Pope John Paul II, nagkaroon po siya ng nagkaroon po siya ng apology. Humingi po siya ng kapatawaran or pasensya. Humingi siya ng patawad po sa ginawa ng Christianity laban sa mga Israelitas, inquisition, persecution, inhumane treatment, no? Humingi po siya ng kapatawaran diyan or apology, no? So hindi lang 'yan ang ginawa ng apology ni Pope John Paul II, pati yung mga astronomers na kakontra nila, yung sa panahon niyo yung mga universities ang tinuturo ay ang tsure ng solar system ay geocentric, pero si Galileo ay heliocentric. So sa panahon niya ng 16th century ay kanilang pinarikan si Galileo ng kanyang theory of heliocentric ang solar system, which was in contradiction to the prevailing education at the time in the universities na geocentric ang mundo. Okay? But during the time of Pope John Paul II, humingi po siya ng humingi po siya ng apology. Okay. Kahit tingnan nyo sa encyclopedia yung kung paano nagsorry si Pope John Paul II, no? Na nagsorry sa mga astronomers, ang mga astronomers, madami ding pinatay ng mga astronomers, yung iba ay kinulong, no? Pinahirapan, no? So kasi kung kakontra ka sa kanilang mga doktrina at sa kanilang ideolohiya, you will be humiliated as a human person, no? As you will be humiliated as a intellectual person. Okay? Ay yung mga intellectual sa panahon 'yon ay mayroon ding mga pinagbabatayang katotohanan, no? During the time of the Alexandrian propagation ng knowledge, okay? Ang daming pinatay diyan, no? Ang daming pinatay. Dahil yung mga Alexandrian diyan sa Egypt sa panahon 'yon ay mayroon silang sariling universities. At ang daming mga libro diyan pinagsusunog din ng Roman Empire sa panahon 'yon. Kasi yung mga knowledge nila about philosophy and science ay kumukontra doon sa prevailing education ng mga universities ng mga Jesuits. So sa isa dito na nga yung si Galileo ay pinarikan siya ng kanyang theory, ng kanyang observation. Okay? So during the time of Pope John Paul II ay humingi ng sorry. Kung paano humingi siya ng sorry sa mga ginawang atrocities ng Christianity laban sa mga Hudyo, sa mga Israelita, humingi ng sorry. In fact, lahat ng ito po ay pinahintulot ng kalangitan for the sake na tayo dapat ay magkaroon ng tikon o magkaroon tayo ng rectification sa mundong ito, no? Tayo po ay magkaroon ng awareness sa totoong nangyari at the true knowledge of God. Dahil yan po ang propesya ng tanak ng mga propeta na Isaiah chapter 11 na mababalot ng karunungan ang mundong ito, no? With the knowledge of God. Okay? So, yung knowledge of God na ito ay walang ibang magtuturo kundi mga Hudyo po. Mga Hudyo, sila po ang pinili ng Diyos na magtuturo nito. Hindi po yung Christianity. Kaya ang modern anti-Semitism ngayon ay hindi na yung kagaya nung papatayin sila, i-incarcerate sila, kukulong sila, pahirapan sila. Wala nang gano'n, no? Hindi na nila magawa ngayon because of yung trend ngayon. Okay? So anong nangyari, no? Dahil hindi nila mapasuko-suko yung ideolohiya o yung mga Hudyo sa kanilang pag-angkin sa katotohanan ng Torah, kahit patayin pa sila, hindi nila pwedeng isuko. Yung iba nagkaroon po ng forced conversion. Kaya ang tawag dyan po yun ay Maranos, no? Ay napag-usapan na natin yung kung ano yung Maranos. Yung Maranos po ay naging Christianity sila, naging Christian sila in outside appearance, but inwardly they are still Jews. Israelita pa rin sila. So in the secret places nag-observe sila ng Judaism, but outwardly they are Christians. But during
the time na ito'y matuklasan, ay ito yung mga pinagpapatay. Kaya nga sa kasaysayan may nung nasabi na, ay, ang daming pinatay ding Christian ang Roman Empire, ang Vatican. No, they are not Christian inwardly, they are Israelites. Ang tawag dyan ay Maranos, forced conversion, no? Sila ay forcibly converted to Christianity, okay? Para lamang po makaligtas doon sa kamatayan, no? Na persecution na ginagawa ng Roman Empire at ng Church, ng Christianity, no? So, ngayon, ay pinagpapatay din po sila. Okay? Pinagpapatay din po sila. At ngayon, ay ang modern anti-Semitism, dahil hindi na magapit talaga nila yung faith ng Judaism, kahit patayin sila, Judaism pa rin sila. They practice their belief, their lifestyle, they preserve until now. Bagamat yung iba ay naging secular Jews, ay preserve pa rin ng mga Orthodox rabbin yung kanilang beliefs at yung kanilang kultura. And now, dahil hindi sila magapi, mayroong modern anti-Semitism ngayon. Anong tawag dyan? Na sila ay magbabalat kayo ng mga Hudyo. Okay? Ang tawag dyan ay yung mga Messianic Jews. But still, they were Christian kasi they believe that Jesus is still the God, no? Still God and Messiah, no? Which is not in line or which did not comply with the requirements of being a Messiah. Kaya nga rejected siya, no? Hindi siya nag-qualify as a Messiah according to the Tanakh, no? According to the Tanakh. Now ay ang ginagawa ngayon ay mayroon silang movement, at ang movement nila ay Just for Jesus, no? Anong din sila sa Israel, ang dami doon. Okay? Minsan ini-interview nga ni Rabbi Tovia Singer yung mga Messianics diyan, no? At ngayon ay dahil nag-anyo silang mga Hudyo para lang maengganyo nila, kasi ang kanilang belief na ngayon, ang kanilang ay hindi na yung pag-akusa na sila ay mamamatay ng Diyos, no? Kundi kaisa na daw sila. In fact, the Pope ay tinatanggap nila na elder brother daw ang mga Jews ng Christianity. So now ay itong pangyayaring ito ay masalimuot po. Bagamat masalimuot, napakaganda po mag-acquire ng knowledge about this. And ito po yung magiging basis ng ating life. Yung pagkakaroon ng tamang intellectual knowledge about the religion, no? About God, about religion. At now ay hindi na natin sasaktan ng mga Israelita. I-convert na lang natin sila through the preaching of Yeshua HaMashiach. Okay? At ang dami ng yung mga walang alam na tura, mga Hudyo sa panahon ngayon, yung mga secular Jews, naniniwala sila kasi mayroong propesya na sa panahon ni Prophet Moshe doon sa Genesis chapter 28 verse 36 at 64, na later on ay sasamba sila sa bato at saka sa kahoy ng mga Diyos. Okay? So mayroong propesya ganyan doon, mayroon nang nakatala sa Torah. And now ay tawag po itong ating ginagawang pag-aaral na ito ay inuulit po natin. Wala tayong hangad dito na mag-create ng ano pamang hatred atmosphere laban sa ano pamang mga relihiyon. We are only discussing this, ano bang nangyari, anong nangyari, at saan tayo patutungo sa panahon ngayon. Saan tayo patutungo? Okay? At ngayon ay next time, no? Next time ating pag-aaralan yung what happened during the medieval ages or the dark ages, no? Medieval or dark ages. So hopefully ay nagkaroon po tayo ng ideya patungkol po dito. So atin pong pinapasalamatan ang lahat po nating nakapanood. Ang una, ang Panginoong Shem sa kanyang pagpapala, kanyang pag-ingat at kanyang biyaya para sa atin. And then pinasalamatan ko rin lahat yung mga willing, gustong mag-aral ng Panginoong Hashem, ng knowledge of God. Kasi darating ang panahon na mababalot ang buong mundo ng kanyang karunungan. And so hanggang dyan lamang po, and may Hashem bless us all. Shalom, shalom.